Hulikam ang habulan at suntukan ng dalawang tsuper ng jeep sa Haro, Iloilo City. Ang ugat ng away at paliwanag ng mga tsuper abangan dito sa Balitang Hali maya-maya. Tatlong OFW ang kumpirmadong nasawi sa sunog sa isang gusali sa Kuwait noong Miyerkules. Pinamamadali na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapauwi sa kanilang mga labi dito sa Pilipinas. Ayon po kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, inaasikaso na nila ang ibibigay na tulong sa mga naulila ng tatlong Pinoy. Binabantayan din po ng DMW at ng ating embahada sa Kuwait ang kondisyon ng dalawang Pinoy na kritikal sa intensive care unit. All accounted for na raw ang 6 pang Pinoy na nakaligtas. Ayon sa Kuwait Fire Services, electrical short circuit ang sanhi ng apoy sa gusaling tinitirhan ng mga manggagawa. Pinangunahan ng Kuwait Deputy Prime Minister ang inspeksyon sa gusali na itinuturing nilang iligal. Inimbestigahan din ng mga otoridad sa Kuwait ang posibleng pananagutan ng mga may-ari ng gusali. Sobra-sobra raw kasi ang mga pinatirang manggagawa sa gusali kahit hindi raw ligtas at makatao ang kondisyon nito. Abiso sa mga motorista, magpakarga na ho tayo ngayong weekend ha. Sabi ho kasi ng Department of Energy, asahan daw ang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa estimate po ng DOE, batay sa 4-day trading, tataas ng 60 hanggang 85 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Mas malaki ang inaasahang price hike sa diesel. Nasa 1 peso and 45 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos kada litro. Sa kerosene naman, 1 peso and 85 centavos hanggang 1 peso and 90 centavos. Kabilang po sa dahilan ng taas presyo ang nakikitang paglakas ng global demand at pagbaba ng imbak ng krudo ng Amerika. Isiniwalat ng isa sa mga inilistang incorporator ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga na ginamit lang ang kanyang pangalan para sa negosyo. May panawagan din ang PAOK sa publiko at mga lokal na opisyal. Balitang hatid ni June Veneracion. Ngayong mainit ang usapin sa mga Pogo Hub na walang lisensya at naging pugad ng krimen. May pakiusap ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa publiko at sa mga lokal na opisyal. Kapag meron pong bigla na lang na itayo dyan sa inyong lugar na malalaking mga buildings, biglang dumarating ang mga dayuhan na hindi niyo mga kakilala at hindi maipiliwanag yung kanilang rason ng pananatili sa inyong mga bayan, ako'y nananawagan ulit sa ating mga mayors, sa ating mga governors, sa ating mga barangay captains. Ipagbigay alam po yung inyong mga pangamba sa mga kapulisan, ipagbigay ang inyong pangamba doon sa ating national government agencies nang sa gayon ay atin pong mapasara mga ito kung meron po silang ginagawang iligal. Inaasahang matatapos ang paghahalughog sa 46 na gusali sa compound. Nakatawag pansin sa kanila ang natagpuang butcher's knife. May nakita ring hinihinalang shabu. I hate to think kung saan ginagamit yon, pero just imagine mga pang-matador na mga patalim. Sa pamamagitan ng address na nakadeklara sa Certificate of Incorporation ng Lucky South 99, natunton at nakausap namin sa telepono ang isa sa mga incorporators ito. Dati raw siyang empleyado ng Lucky South 99. Ginamit umano ng mga Chinese na dati niyang employer ang pangalan niya at kanyang mga kamag-anak para iparehistro ang negosyo. Nakahanda raw siyang humarap sa investigasyon para malinis sa kanyang pangalan. They took advantage of me and my family na wala ako siya. Tutusin ko mga parang I'm a victim. We're a victim also. Initially, sabi sa akin, magkakaroon ng salary ang lahat ng incorporators na belong yung kapatid ko kasi they borrowed their name eh. Kaugnay naman sa Chinese military uniforms na natagpuan sa loob ng Pogo Hub. Ayon sa PAOK, lumalabas ng mga lehitimong uniforme ito ng People's Liberation Army ng China pero luma na. Batayan sa pakikipag-ugnayan ng PAOK sa intelligence community. Bine-verify naman kung authentic ang mga medalyang na-recover din sa Pogo. We could probably deduce two things. No? Yung isa, pwedeng may isang veteranong pulis o veteranong sundalo na nagtatrabaho dyan o may-ari dyan. That's one.
Yung isa ay yung pinakamalala, baka naman meron nga talagang military spies. Kasama rin sa iniimbestigahan ng PAOK We have already investigated some online gaming platforms, online gaming sites that are near military sites. In fact, a good number of them are near and located near EDCA sites. We do hope that PAGCOR, together with the other regulatory agencies, do sit down together with the Department of National Defense so that once and for all, we're able to ensure that not a single scam farm or not a single licensed POGO, for that matter, would be located near our EDCA sites. Walang ibang detalye na naibigay si Casio. Pero ang PAGCOR, itinangging may lisensyadong POGO malapit sa mga base militar o EDCA site. Wala po. Kahit po maliit lang, kahit hindi hub. Kung ang tinutukoy nila yung mga EDCA sites sa Northern Luzon, wala po kaming licensee na located doon sa area na yun. Wala naman po kaming licensee na nasa tabi ng Camp Crame o Camp Aguinaldo. Kaya I do not know what these rumors are all about. Sa isang pahayag, sinabi naman ng National Security Council na hindi nila tinitignan ang mga POGO bilang national security threat na dapat respondihan ng puwersang pandepensa. Pero national concern daw ito na kayang tugunan ng law enforcement at regulatory agencies. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isinailalim ng Korte sa Timor-Leste sa house arrest si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. habang dinidinig ang kanyang extradition case. Sa larawan inilabas ng kanyang kampo, kita na hindi na naka-detention uniform si Teves kasama ang kanyang mga abogado sa Timor-Leste. Ayon sa mga translated na dokumentong ibinigay ng Timorese news website na Hatutan, sinabi ng Court of Appeals ng Timor-Leste na umuupa si Teves sa isang bahay kasama ang asawa at mga anak at kumikita ng dolyar na katumbas ng mahigit 580,000, halos 880,000 pesos kada buwan bilang partner sa construction. Ipinunta ng utos ng korte na may economic capacity si Teves na umalis ng Timor-Leste. Gayunman, mauobliga naman daw ito ng kanilang batas na manatili sa bahay kaya iniutos ang house arrest. Git ng Department of Justice, bantay sarado si Teves at tanging mga miyembro ng pamilya ang maaaring bumisita sa kanya. Arestado ang isang lalaki sa Ilocos Sur matapos may madiskubreng halamang marijuana sa kanyang bakuran. Habang sa Milaor, Camarines Sur naman, dalawa ang nasawi sa salpukan ng truck at bus. Ang mainit na balita hatid ni Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Nagkalat ang mga parte ng tanker truck sa kalsada matapos bumangga sa kasalubong na pampasaherong bus madaling araw nitong Huwebes sa Milaor, Camarines Sur. Dead on the spot ang driver ng truck. Nasa likod po kay Garniyo. Tapos naglusot man garot po. Dahil man Garniyo nag-signal light o nagbusina. Basta nang nagsabatan ng diwa. Yung busman po, so aram katong driver na mabubunggo siya, immediately si kang driver is yung nag-cover siya. So ang nangyari, ang nagadan po si nakatukaw sa seat number 1. 6 na iba pang pasahero ang nagtamo ng sugat. Ayon sa Milaor Police, galing Batangas ang truck na paalbay. Posible raw nakatulog ang truck driver kaya nawalan siya ng kontrol sa manibela. Naabutan ng news team ang anak ng nasawing driver ng truck na kinukuha ang gamit ng ama. Siya rin ang pahinante ng truck. Tumanggi siyang magpa-interview pero sabi niya nakatulog siya sa biyahe. Nagising na lang umano siya nang marinig ang banggaan. Nag-uusap na ang pulisya at mga kumpanya ng truck at ng bus para matulungan ang mga biktima. Papalabas sa kalsada ang SUV na yan sa Dagupan City nang biglang bumangga rito ang isang motorsiklo. Natanggal ang helmet ng rider at napaupo sa kalsada. Nagtamo siya ng mga gasgas sa katawan. Ayon sa ilang motorista, problema ang mga nakaparadang sasakyan sa kalsada na nagdudulot ng blind spot. Nakikipag-ugnayan na raw ang barangay sa Public Order and Safety Office para magsagawa ng clearing operation. Arestado ang isang lalaki sa San Esteban, Ilocos Sur. Yan ay matapos madiskubre sa kanyang bakuran ang 2 fully grown na marijuana plant na nakatanim sa isang paso. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na pang-personal na gamit lang umano ito ng sospek. Nahaharap sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang sospek na walang pahayag. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia,
Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang angkas ng motorsiklo matapos na magulungan ng nakasalpukang six-wheeler sa San Carlos City, Pangasinan. Sugatan naman ang rider ng motorsiklo na pumailalim sa truck. Ayon sa PNP, mabilis ang patakbo ng dalawang sasakyan nang magkasalubong sa kalsada. Wala ring suot na helmet ang mga sakay ng motorsiklo na galing daw sa burol. Nasa kustodiya na ng PNP ang driver ng six-wheeler na tumanggi magbigay ng pahayag. Tumanggi ring magsalita ang mga kaanak ng mga biktima. Sa mga nagpaplano po ng Father's Day celebration at para na rin sa long weekend, magbaon ho kayo ng payong dahil maulan ang inaasahang panahon. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa halos buong bansa. Kasama po ang Metro Manila dyan, lalo na sa may bandang hapon at gabi. Posible pa nga ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Kapag thunderstorm naman, maging alerto po sa kidlat. Yung mga severe thunderstorm ay posibleng samahan ng buhawi o kaya'y hail o yelo. Walang namomonitor na sama ng panahon sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility ang Pag-asa. Hanging habagat ang nakakaapekto ngayon sa western section ng Mindanao. Sa nakalipas na 24 oras, tumaas ang water level sa Angat, Ambuklao, Binga, Pantabangan at Magat reservoirs. Bumaba naman ang tubig sa Ipo, Lamesa, San Roque at Caliraya reservoirs. Arestado ng NBI ang isang suspect na kaya raw brasuhin ang panalo ng mga kontraktor sa mga proyekto ng Subic Bay Metropolitan Authority. Inimbestigahan na rin kung may kasabot siya mismo sa SBMA. Balitang hatid ni John Consulta. Bakasang gulat sa mukha ng target ng NBI nang posasan sa loob ng isang establishmento sa Parañaque. Na-recover sa kanya ang 150,000 pesos na ibinayad ng complainant na umunoy hininging goodwill money. Ayon sa NBI, ang alok daw ng grupo, kaya raw nilang panalunin ang kontraktor kapalit ng nilagay na 5% sa halaga ng proyekto sa SBMA. Yung subject natin, humingi muna ng 150,000. Inayos natin yung 150,000 and then sinamahan na natin yung complainant. Kinasana natin yung entrapment. Paniwala ng NBI, may mga kasama na tagaloob ang suspect. Narinig mismo namin kung sino kausap niya at nakita namin kung sino ka-transaction niya. So, as of the moment, ongoing investigation namin, may hawak naman kami mga electronic evidence against a certain official ng SBMA. Sa isang text message, sinabi ng tagapagsalita ng SBMA na nagsasagawa na sila ng sariling internal investigation at tiniyak nilang makikipagtulungan sila sa mga otoridad na nagsasagawa ng investigasyon. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang suspect na nakakulong na sa detention facility ng NBI sa Bilibi. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inaprubahan na po ng Energy Regulatory Commission ang staggered o utay-utay na pagbabayad para sa kuryenteng binili ng mga distribution utility sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Ayon po sa ERC, 4 na buwan itong babayaran at magsisimula po ngayong Hunyo para hindi naman masyadong mabigat daw sa bulsa ng mga consumer. Sa panayam po ng unang balita kay ERC Chairperson Mona Lisa Di Malanta, mas mahal ang singil sa mga lugar na umaasa lamang sa binibiling kuryente mula sa WESM, gaya po ng sa Visayas. Nakakaapekto raw sa presyo ng WESM ang mataas na demand sa kuryente noong tag-init, pati na rin yung pagpalya ng ilang planta. Patay sa pamamaril ang isang lalaki sa Antipolo, Rizal. Ayon sa mga otoridad, mukhang dayo lang sa lugar ang biktima. Balita hatid ni Bam Alegre. Sa kuha ng CCTV ng Barangay San Jose, Antipolo City, pasado alas 9 ng umaga nitong Martes, makikita ang mabilis na patakbo ng motorcycle riding in tandem na ito. Pagtakas pala ito ng dalawang suspect matapos umunong pagbabarilin ang isang lalaki. Isa ang barangay tanod na ito sa mga unang rumesponde matapos ang pamamaril. Inabutan pa raw niya nag-aagaw buhay ang biktima. Humiling siyang ikubli ang kanyang pagkakalanlan para sa kanyang seguridad. Kinakalakalabit siya rito sa pisngi para wag siya matulog, na sabi namin wag matulog pero talaga wala na siyang response. Wala raw residente nakakita sa mismong pamamaril. Ayon naman sa isang opisyal ng barangay, kalahating oras nasa lugar ang biktima bago naganap ang krimen. Nakababa pa raw ang side stand ng motorsiklo ng biktima at tila may kausap sa cellphone bago ang pananambang.
Hindi raw pamilyar sa kanila ang biktima. Pagka galing ko sa bahay, sinundo ako ng tanod natin. Yun nga sabi, may barilan daw dito. Ngayon, nung pagpunta ko, nakahandusay na nga yung binaril. Pagkatapos, ang ginawa ko na lang, pinaalis ko yung mga nakikiusyoso. Blanco pa ang Antipolo City Police sa motibo ng pamamaslang at pagkakakilanlan ng riding in tandem. Hindi muna sila nagpaunlak ng panayam. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado ang isang delivery rider na sumasideline sa pagbebenta ng illegal na droga. Nasita siya sa checkpoint sa Pasay dahil walang suot na protective gear. Ayon sa mga pulis, balisa ang rider at tinangkang tumakas. Nang kapkapan, nadiskubre sa bulsa niya ang abot sa 170,000 pesos na halaga ng umunay shabu. Aminado ang suspect sa krimen. Ayon sa kanya, 4 na buwan na niya itong ginagawa. Sa iba't ibang lugar daw niya pinupuntahan ang kanyang supplier. Mahaharap siya sa reklamong paglabag sa The Motorcycle Helmet Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sugatan ng isang rider matapos siyang sumabit sa nakalaylay na mga kable habang nagmumotorsiklo sa Barangay Antipolo del Sur sa Lipa, Batangas. Kita pa ang kanyang tinamong sugat sa leeg, braso at binti. Kwento ng rider, nakita niya ang kable pero hindi na siya nakaiwas. Pakiusap ng barangay sa mga telco sa lugar, pakiayos sa mga kable. Pansamantala munang itinali ang mga naputol na kable at pinaalalahanan ng mga motorista na mag-ingat. Arestado sa Maynila ang isang gwardya matapos halayin umano ang menor de edad na anak ng kanyang ka-live-in partner. Ang panig ng suspect sa balitang hatid ni Mariz Umali. Nasa kalagitnaan ng kanyang trabaho ang 31 anyos na security guard nang arestuhin siya ng mga tauhan ng Barbosa Police Station ng Manila Police District. Kasama ng mga pulis ang 14 anyos na anak ng kanyang kinakasama na nagsumbong ng umano'y paulit-ulit na panghahalay laban sa amain. Maraming beses na ginawa ito ng kanyang stepfather dito sa kanyang biktima, kung saan yung itong biktima na ito ay sinumbong niya sa kanyang naday o yung mother niya pero hindi ito pinansin. Kaya humingi ito ng tulong sa barangay at eventually naman yung ating mga tauhan ng barangay humingi ng tulong sa ating pulis. Ayon sa investigador, nagpositibo sa pregnancy test ang biktima. Diretso sa kulungan ng suspect na itinanggi ang paratang. Hindi ko talaga ginawa yan, ma'am, sa kanya. Ni minsan po na pinagsamantalang. Hindi ko po siya nakagalaw. Hinala ng suspect gumaganti lang daw sa kanya ang biktima sa mga pagkakataong pinagagalitan o pinagsasabihan niya ito. In-inquest ng suspect at sinampahan ng reklamong statutory rape. Dahil naman sa alegasyong ipinagkibit balikat lang ng ina ang mga sumbong ng anak tungkol sa umano'y pananamantala sa kanya, dinala na muna sa Manila Reception and Action Center ng DSWD ang biktima para siya'y maalagaan at sumailalim sa counseling. Tinitignan din kung may pananagutan ng ina matapos hindi umano pansinin ang mga sumbong ng anak. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang ina ng biktima, pero maging sa pulisya raw ay tumanggi rin itong magbigay ng pahayag. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang tindahan sa loob ng Lipa City Public Market sa Batangas ang nilooban. Base sa paunang report, posibleng nagmanman muna ang kawatan kahit na may rumoronda sa palengke. Humanap daw siya ng tiyempo at saka dumaan sa bubong ng katabing tindahan. Nawala umano ang kita ng shop na humigit kumulang 20,000 piso ang halaga. Mailan pa raw na paninda ang nawala. Nagkilos protesta ang grupong Pamalakaya sa konsulado ng China bilang pagtutol sa nakaambang panghuhuli ng China sa mga anilay magte-trespass sa South China Sea. Dagdag detalye po tayo sa ulat on the spot ni Sam Nielsen ng Super Radio DZDD. Sam? Connie, muli nga nilusob ng grupo ng mga aktivistang mangingisda na pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas o Pamalakaya ang konsulado ng China sa Makati City para tuligsain itong trespass rule ng Beijing sa West Philippine Sea na magsisimula na nga bukas, ika-15 ng Hunyo. Pero hindi kaagad sila nakalapit sa bukana ng Gusali kung saan matatagpuan ang konsulado ng China sa kabaan ng Hilpuyat Avenue matapos silang harangin ng mga pulis. Ikinadismaya ito ng grupo pinangunahan ng Pamalakaya na kalaunan ay pumwesto na lamang sa kalsada na nagdulot ng problema sa trapiko matapos maokupahan ang 2 linya.
Nagbabala ang China, maaaring hulihin ng China Coast Guard ang mga dayuhan na papasok o magiging trespasser sa South China Sea at ikulong ng 30 hanggang 60 araw kahit walang trial. Sinabi ng grupo, hindi nila kinikwestiyon ang pagbabantay ng China Coast Guard sa kanilang karagatan sa South China Sea. Pero ang idadamay pa ang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay hindi na makatwiran. Binira din ng grupo ang mga aktibidad ng China sa reclamation, malawakang poaching, at iba pa mga anilay iligal na gawain na dapat ipagbawal sa ating teritoryo. Nagdulot daw ito ng pagkasira hindi lamang ng marine ecosystem kundi pati na rin ang kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino. Dati pang ginigit ang China na teritoryo nilang South China Sea batay sa kanilang 9-dash line na diniklara namang walang legal na basihan ng 2016 arbitral ruling. Connie? Maraming salamat, Sam Nielsen ng Super Radio DZBB. Inilarawan ni Senate President Cheese Escudero bilang pagiging maginoo o gentleman ang nag-viral na interaksyon nila ni First Lady Liza Araneta Marcos sa Van d'Honor sa Malacanang nito pong Independence Day. Sa video, matapos kamayan ni Escudero si Pangulong Bongbong Marcos, biglang kinuha ng First Lady ang champagne glass at uminom mula rito. Ibinalik ng First Lady ang champagne glass kay Escudero at kinuha ang panibagong inumin na inialok sa kanya. Ayon kay Escudero, pagiging maginoo ang pag-antabay sa isang babae. Hindi rin daw kailanman magiging makaluma ang pagiging maginoo at pakikipagkapwa-tao. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng First Lady kaugnay nito. Abiso sa mga miyembro ng SSS na naapektuhan ng malakas na lindol sa Taiwan noong Abril, pwede na po kayo mag-apply ng calamity loan. Ayon sa SSS, para sa mga miyembro na naninirahan o nagtatrabaho sa Taiwan nang mangyari ang magnitude 7.4 na lindol ang naturang loan. Pwedeng bayaran ang loan sa loob ng 2 taon. August 20 ang itinakdang deadline ng SSS para makapag-submit ng calamity loan application. Para sa kabuuang detalye, bisitahin ang website ng SSS. Nakuna ng video ang pag-snatch sa cellphone ng isang lalaki sa Davao City at ang suntukan ng 2 jeepney driver sa Iloilo City. Ang mainit na balita hatid ni Aileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Hulikam ang suntukan ng 2 tsoper ng jeep sa Haro, Iloilo City nitong Martes ng hapon. Ayon sa isang saksi, parehong pumaparada ang 2 driver sa harap ng isang mall para maghintay ng mga pasahero. Ang away, nagsimula sa tila agawan sa pagtatawag ng mga pasahero. Hindi mo pasurusuhon si Otola. Mga manambal sa kon. Kung koy ko na yan, ang ambal ko yan. Kung hindi lang masinggit do sa Ragabagabante. Sagad mo pa nawagas sa Ragabanga, balaan mo yung hindi inyo ruta, manambal ya sir. Siyempre siya nakita ko sa center mirror kung agin picto sandali, siyempre rin panaugan ko eh. Di kami nagbaysay, pagbaysay namon, hasta do golpe laman to kapanay kami nga duwa. Wala namang planong magsampa ng reklamo ang magkabilang panig. Makikita ang isang lalaki na naglalakad at nagsiselfone sa Davao City. Maya-maya pa, makikita ang 3 nakahudi na sakay ng motorsiklo at tumapit sa lalaki. Doon na tinangay ang cellphone ng lalaki at tumakas. Ayon sa kaanak ng biktima, galing internet cafe ang menor de edad at pauwi na sana sa kanilang bahay. Natakot daw ang biktima matapos tutukan ng kutsilyo. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Kalaboso ang isang lalaki matapos umano niyang murahin at tangkang agawan ng baril ang isang pulis. Sinita umano siya ng pulis matapos mabangga ang mga flower pot sa kilid ng kalsada sa La Paz, Iloilo City. Ayon pa sa pulis, nakita rin niyang pagewang-gewang ang sasakyan ng sospek. Lasing daw ang sospek. Minura rin daw niya ang rumispondeng barangay tanod. Hindi na nagpa-interview ang sospek pero sabi niya wala siyang maalala sa nangyari. Papail natin na kaso, alarming scandal, unjust vexation, grave oral defamation, resistance and disobedience to an agent in personing authority, at assault upon an agent personing authority. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Aileen Pedreso, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kritikal ang isang graduating student sa Ormoc City matapos tamaan ang nahulog na bahagi ng isang simbahan doon. Base sa inisyal na investigasyon, nakatayo sa pintuan ng simbahan ang biktima habang naghihintay sa kaibigang nagtitirik ng kandila. Ilang saglit pa, isang konkretong dekorasyon mula sa bell tower ang nahulog. Lumusot ito sa kisame at tumama sa ulo ng biktima.
Nawala ng malay ang babae na nagtamo ng matinding sugat sa ulo. Agad siyang isinugod sa ospital. Nangako ang pamunuan ng St. Peter and Paul Parish Church na sasagutin ang pagpapagamot at pagpapaopera sa biktima. Happy Friday, mga mare at pare! Sky is not the limit sa latest adventure ni It's Showtime host Kim Chu. I'm gonna do a 13,000 feet jump here in Dubai. One item checked off nga raw sa bucket list ni Kim ang mag-skydive sa Dubai, UAE. Spotted sa kanyang extraordinary adventure ang mga sikat na artificial islands ng Dubai. Viral online ang video with 3.5 million views. Tag-ulan na pero humahabol pa sa init ang latest episode ng Biyahe ni Drew. Silipin natin ang adventure niya sa Manito, Albay. Ang Bicol, para sa mga turista, hinding-hindi raw maubusan ng pakulo. Literally, hindi sila naliligo sa kanilang lawa. Pero dito sila nagluluto. Hanggang doon na po yan. Teka, bulkan ito. Ang mga dagat sa Manito Albay, imbis na nakapapawi ng init, lalo pa raw nakakapagpainit ng pakiramdam. Yay! May mga alimango na makukulay. Ayaw na sir lumabas, oh. Oo nga eh. Hindi ako pwede dito. Napakabagal ko. Nagiinit ng mga pagkain. What's your name? Teka, ano nag-iba? Yung lasa ba? Napa-English ka? Uy, mainit-init pa. Fresh na fresh. At mga adventure na sumasabog sa saya at sorpresa. Lahat ng yan, dito lang mararanasan sa bayan ng Manito. Let's G, Bieros! Sama-sama tayong bumaybay sa Albay. Samantala, hindi naman po nagpahuli ang Pinoy National Squash Team sa 8th Sea Cup Squash Championship sa 2024 na ginanap po dito sa Pilipinas. Wagi ng ginto ang mga Pinoy athletes na sina David William Pelino at Jamaica Arribado sa mixed jumbo doubles. Jamaica Arribado at Yvonne Alaisa Dalida sa women's jumbo doubles. David William Pelino at Raymark Bigornia sa men's jumbo doubles. Pati sina Christopher Buraga at Jonathan Reyes sa U23 jumbo doubles. May 3 silver medals din ang squash team mula sa mixed doubles, U23 jumbo doubles at men's individual. 6 na bronze medals naman sa ilan pang events. Good job sa inyo, National Squash Team! Sumiklab ang gulo sa Parliament sa Rome, Italy matapos pilit iabot ng isang mamabatas ang Italian flag sa isang regional minister. Agad umawat ang ilang tauhan ng Parliament at ibang mambabatas hanggang sa bumagsak sa sahig ang unang mambabatas. Ayon sa kanya, naospital siya dahil sa mga tinamong sugat. Sinuntok daw siya ng regional minister at magsasampa ng reklamo. Wala pang pahayag ang ministro. Nangyari ang gulo sa gitna ng diskusyon sa kontrobersyal na panukala tungkol sa local autonomies. Umapila si Pope Francis sa mga paring Katoliko na gawing maikli ang homily o sermon sa mga misa. Pag masyado kasing mahaba, nawawala ang atensyon ng mga tao at kung minsay nakakatulog pa. Balitang hatid ni James Agustin. Ang mensahe po sa ating ebanghelyo sa araw na ito ay napakalakas at napakalinaw. Ang pakikiapid at pagdidiborsyo ay itinuturing na kasalanan. Bahagi ng bawat pagdiriwang ng banal na misa ang homily ng pari o ang kanyang pagninilay-nilay kaugnay sa mabuting balita mula sa Biblia. Ang haba ng homily depende sa pari. Kung minsan umaabot ito ng 20 hanggang 30 minuto. Mungkahi ngayon ni Pope Francis, dapat iksian lang ng mga pari ang kanilang homily at hindi dapat dumampas ng 8 minuto.
Sabi ng Santo Papa, nawawala raw kasi ang atensyon ng mga tao sa misa at kung minsay nakakatulog pa. Ang deboto ng itim na Nazareno na si Aling Cynthia na nagsisimba tuwing Biyernes, sumasang-ayon sa sinabing ito ng Santo Papa. Pabor ako ba sa lahat ng mensahe nakapaloob na ron sa 8 minuto? Kasi iba kaya humahaba sa haba rin ng mga explanation ng pare, kaya humahaba. May kwento. Oo, iba may kwento. Mayroon din namang mas gustong mas mahabang homily. Hindi ako pabor, sir, kasi ako, panata ko na lagi to, 5 years ago na. Yun po ang nakasanayan ng tao, yun na lang po yung susundin. Alin po? Yung mahabang sermonya ng pare. Para naman kay Mang Bernardo, wala yan sa haba ng homily. Ang mahalaga ay na isasabuhay ang turo ng simbahan. Sa akin, mahaba kay maiksi yan, okay lang sa akin. Hindi naman ako taong pasaway. Dahil maka-Diyos naman tayo. Lagi ako nakikinig. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasabat ang iba't ibang frozen goods na hinihinalang smuggled sa isang cold storage warehouse sa Kawit, Cavite. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Marisol Abduraman. Marisol? Rafi, nasa 100 toneladang mga frozen na isda, frozen meat at iba pa ang nasabat nga ng mga otoridad dito sa isang warehouse sa Kawit, Cavite. Naglalaki ang mga lapu-lapo at iba pang isda, Peking duck at iba pang frozen meat ang tumambad nga sa mga otoridad nang pasukin nila ang warehouse na ito dito sa Kawit, Cavite. Nasa sako lang ang mga ito, Rafi, at nakatambak lang sa loob ng mga cold storage warehouse. Malinaw daw na paglabag ito ayon sa Department of Agriculture. Nasa 100 million pesos ang halaga ng mga nasabat na goods na hinalang smuggled at ang mga CSW raw or itong mga cold storage warehouse ay hindi rin daw rehistrado. Inaalam kung saan dadalhin ang mga ito pero nakababahala daw na maibenta ang mga ito sa merkado lalo't hindi naman daw ito dumaan sa inspection at pagsusuri. Alam mo, Rafi, sabi nga nitong DA at the Bureau of Customs, sinadya raw talagang itago itong storage facility kasi nasa loob tayo ngayon ng warehouse kung saan nakita itong mga CSW pero hindi sukat akalain, Rafi, kung nakikita nyo dito sa ating likuran, ang tawag ng mga taga-D at Customs dyan ay false walls. Sa likod pa niyan, doon pala nadiskubre ang 10 na mga cold storage warehouse kung saan nga nakatambak itong mga smuggled na goods. Rafi. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Bida ang mga tatay sa Father's Day special episode ng ilang Kapuso shows this weekend. Yun na nga pa eh. Kanta natin to. Daya-daya mo kasi iniwan mo ko. Magpapaiyak daw sa mga manonood ang pagganap ni Sparkle star Matt Lozano sa magpakailanman episode na Papa's Boy. True to life story yan ng The Clash Season 2 Top 12 finalist na si Alfritz Blanche at tatay niyang si Arnolfo. Malatalakay din sa kwento ang buhay ni Alfritz as a queer performer. Gaganap na magulang niya sina Ricky Davao at Isay Alvarez. This Sunday, ang kwentong Especially for Tay naman ang tampok sa Regal Studio Presents. Bida bilang mag-ama ang Sparkle artists na sina Sofia Pablo at John Fair. Iikot ang storya sa isang tatay with special needs na ayaw maging pabigat sa kanyang anak. Payapa ang biyahe ng mga pasaherong yan ng isang bus sa Rhode Island sa Amerika nang biglang nabasag ang windshield kasabay po ng pagtilapo ng isang usa. Tumakbo pala ang usa hanggang sa sumalpok at lumusot sa windshield ng umaandar na bus. Patay ang usa dahil sa insidente. 3 pasahero naman ang sugatan. Mabibilis na balita po tayo sa bansa. Binawian ng buhay ang isang food delivery rider matapos mahimatay habang nasa kalsada sa Cebu City. Martes ng umaga, nadatna ng GMA Regional TV Balitang Bisdak ang mga motorista na tumutulong i-revive ang rider. Nawalan kasi siya ng malay at natumba sa sinasakyang motorsiklo. Idineklarang dead on arrival sa ospital ang biktima. Ayon sa ama ng biktima, atake sa puso ang sanhin ng kanyang pagkamatay. Nakaburol ngayon ang 32 taong gulang na rider sa kanilang bahay sa barangay Bakayan. Nasunog ang bahagi ng lumang palengke sa Ilagan, Isabela. Ayon sa ulat ng Bureau of Fire Protection, Ilagan,
Umabot sa ikalawang alarma ang sunog o halos 8 truck ng bumbero ang rumisponde. Posibleng pumutok na gasul o mga sirang kable ng kuryente ang sanhi ng apoy. Wala namang naitalang casualty. Pabor kaya ang ating netizens na gawing maikli ang homily sa mga misa? Alinsunod po yan sa apela ng Santo Papa. Ang sabi mo? Sabi ni Christian Benedicto, may mga homily naman na maikli pero malaman. Dapat daw siksik, liglig at may mapupulot na aral ang mga nagsisimba. Ayon naman kay Roy Sarmiento, dapat iwasan ng mga pare na isama sa homily ang mga istorya na hindi naman konektado sa aral. Ang sabi naman ni Jose Paulo Espinosa, okay lang na mahaba ang homily kung mahusay at maganda ang sinasabi ng pari. Ayan mga kapuso, makisali lamang po sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayo may balita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Halik. Inilabas na ng PNP ang CCTV footage ng panloloob ng dating katiwala at itinuturong sospek sa pagpatay sa may-ari ng isang resort sa Bawan, Batangas. Balitang hatid ni Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sa kuha ng CCTV, makikita ang isang lalaki na nakatalukbong ng isang kumot na animoy nagmamanman sa lugar. Maya-maya pa, pumunta ito sa gate, binuksan at pumasok na sa loob ng resort. Siya ang dating katiwala at suspect sa pagpasalang sa senior citizen na resort owner sa Bawan, Batangas. Sa isa pang kuha ng CCTV sa loob ng bahay, makikitang bumaba sa hagdan ang suspect na nakatalukbong ng tela na kinuha sa isang kwarto at sinilip ang natutulog na biktima. Muling umakyat patungo sa kwarto at dito na nawala ng kuryente. Pinatay na pala ng suspect ang circuit breaker. Dito na umano nangyari ang krimen. Tingin ng anak ng biktima, hindi pagpatay ang pangunahing motibo ng suspect sa krimen. Yung pong kanyang pagnanakaw. Alam po niya lahat ang kilos dito sa aming pamamahay na ito. Meron pong nawala. Kita po yun ng Marana Resort at saka po yung tindahan dito. Yun po yung nawawala. Pero almost siguro 50 or something pa po ang nakuha. Ipa-file muna natin yung sa case ng murder and then sa follow-up is titingnan natin kung ano talaga yung nakuha. As of now kasi hindi na natin maiano yung dahil laging busy na yung family and mauupuan namin yan ng thorough after na mailibing ang ating victim. Ipinagtaka rin daw ng pamilya ang text message na natanggap ng isa sa mga anak ng biktima gabi nang mangyari ang insidente na tinatanong ang code ng vault. Maalam naman po siya, pero yung i-type niya po yung pangalan ko, magte-text po siya sa akin at magtatanong, yun po ay idedirekta niya sa aking itawag, hindi na po yun magte-text sa akin. Kaya po ako nagtataka ng gano'n. Mas pinakatututukan daw kasi ngayon ng pulisya ang pagbabanta umano ng suspect sa biktima. Kaya ayaw ng ating victim is because nung huli silang is pinagbantaan na siyang papatayin. Yun yung ating tiningnan na anggulo dahil number one, alam talaga niya yung pasikot-sikot ng lugar dating empleyado, nagkatalo sila. Siguro talagang pumasok na sa isip nitong wala na siyang trabaho Pagbawi na lang at secondary yung mga nawawala. Patuloy ang paghahanap sa suspect. Hustisya naman ang sigaw ng pamilya ng biktima. Hindi titigil hanggang hindi po ito po nahuli itong taong ito. Sa Sabado na nakatakdang ilibing ang mga labi ng biktima. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado sa drug bypass operation ng isang empleyado ng Cagayan de Oro City Hall. Nakuha sa suspect ang mahigit 1,000 pisong halaga ng umano'y shabu, cellphone at drug paraphernalia. Maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang suspect at posible ring matanggal sa trabaho. Hindi siya nagbigay ng pahayag. Kinundina ng Department of Foreign Affairs ang panibagong pag-atake ng grupong Houthi sa isang barko sa Red Sea nitong Miyerkules. Inamin ng grupong Houthi na sila ang umatake sa MV Tutor nitong Miyerkules. Seriously damaged at posibleng lumubog ang barko na kanila raw tinarget gamit ang isang unmanned surface boat drones at ballistic missiles. Ayon sa DFA, gagawin nilang lahat ng kinakailangang aksyon para masiguro ang kaligtasan ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa barko. Pero hindi sinabi ng DFA kung ilan ang Pilipino. Nananawagan din ng DFA sa UN member states para maprotektahan ang human rights ng seafarers. Hindi pa tukoy kung may sugatan sa pag-atake.
Mga mare at tiktropa, mamaya na ang huling banggaan ng mga kampyon sa kantahan sa Grand Finals ng Tanghalan ng Kampyon sa TikTok Clock. Sino kaya kina MC Mateo, Shamay Mariano, Rica Mayer at RD Asadon ang magiging kampyon? Abangan ang Final Four sa kanilang tagisan ng husay sa TikTok Clock pagkatapos ng Balitang Hali sa GTV. Kapapasok lamang po na balita, may bagong direktor na ang National Bureau of Investigation. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos ang dating judge na si Jaime Santiago. Papalitan niya si outgoing Director Menardo de Lemos. Si Santiago po ay dating naging judge ng Manila RTC Branch 3 at dating direktor ng Manila Police District Special Weapons and Tactics. Kabilang ang free trade agreement sa mga tinalakay ng Pilipinas at Hungary sa naging pulong ng mga opisyal nito. Nakasentro ang kasunduan sa patubig, agrikultura at teknolohiya. Magbubukas din daw ng Labor Office ang ating gobyerno sa Hungary. Sa issue naman sa South China Sea, giniit ni Hungarian Minister of Foreign Affairs and Trade, Peter Ziarto, na dapat sundin ang international law at idaan sa dialogo ang pagresolba sa tensyon. Nag-courtesy call din si Minister Ziarto kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Umaasa raw ang Pangulo na mapalakas pa ang ugnayan ng Pilipinas at Hungary kaugnay sa ekonomiya. Kabilang po ang Pilipinas sa top 10 worst countries para sa mga manggagawa ayon sa International Trade Union Confederation. Ito na ang ikawalong sunod na taon na napabilang ang bansa sa naturang kategorya. Biguro kasing maprotektahan ng gobyerno ang mga karapatan ng mga manggagawa at ang pagresolba sa mga kaso ng pagpatay sa trade unionist mula noong 2016. Pinuna rin ng ITUC ang mga hakbang ng Department of Labor and Employment kaugnay po sa reforma ng mga karapatan ng mga manggagawa. Pati ang hindi umano pagkilala ng DOLE sa pagre-red tag ng gobyerno sa mga nakikibaka at nagsusulong ng mga karapatang manggagawa. Wala pang komento rito ang DOLE. Bronze medal ang nakuha ng Alas Pilipinas sa Princess Cup C Under-18 Championship sa Thailand. Tinalo nila ang Team Australia sa 3 sets. Bago ang kanilang panalo, nakuha rin nila ang panalo ng labanan ng Singapore, Malaysia at Australia sa elimination round. Susunod na lalaban ng koponan sa Asian Women's Under-18 Volleyball Championship na magsisimula sa Linggo, June 16. Tanong ko, parang Rafi, bilang runner, no, ano yung paborito mong cheat meal o pagkain after mong, syempre, sumabak sa mahabang karera? Naku, marami. Basta carbo. Carbo. Yan, kasi medyo manghihina ka eh. Kailangan mo ng carbo. Pang-sustain. Heto naman, sa Zamboanga del Sur, hindi pa man tapos ang takbuhan. Meron na raw bonggang pamerienda. Bongga! Sino ba naman ang hindi gaganahan sa pagtakbo kung may piging na naghihintay sa'yo? May station kasi ang Dima Linaw Half Marathon na mayroong paletsyon lang naman. Oy, kwento ng uploader at kalahok na si Stephanie Bukog, nagulat siya sa sorpresang nakakabusog. Bukod sa star na lechon, meron ding prutas, kakanin at inuming pampalamig. Tamang recharge lang ng calories habang nagpapapawis. Viral online ang video with 1.5 million views. Ready, set, go! Trending! Sarap naman yan. Pagkatapos mong mawala ng calories, Oo. refill agad. Tama naman sa end ng karera yan, hindi yan sa gitna. Ay, wag naman Oo, sana. wag naman sa gitna. Baka may atakihin sa cholesterol. Oo nga. Pero sa mga multi-sports tulad ng Ironman na sinalihan ko nung linggo, may mga nagbo-barbecue. Meron din. Oo, may Pero mga after? nag-offer. Hindi, in the middle of the race. In the middle of the race. Oo, Baka nga kasi magutom ka bigla. Tatlong race naman kasi yun in one. Oo nga. So, yung run race yung huli. Yun ang matindi. Yes, happy weekend sa ating lahat. Mga kapuso, ito po ang Balitang Hali at bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Timo po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.
Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.